Hello, good day. This is Jade again from Costin's Chicken Breeding Farm. And right now, andito tayo sa aking breeding house, okay? So, specifically, andito tayo sa aking pen number 86, no? Actually, 20 pens lang to andito, no? Nagkataon lang na pen 86 ang ating numbering, no? Kasi, nag-start yan from 1 to 20 and then mga scattered areas before. Para to avoid confusion, nag-continue na lang kami. No? So, ngayon, it's pen 86 andito. Anyway, so 20 pens din dito, no? Around 1:7 ang ratio. 1:6 ang ratio dito. Okay? And in this video, pag-uusapan po natin yung mga reasons bakit hindi nangingitlog ang ating mga manok. So, very common to na tanong. No? Always may nagtatanong sa akin, Sir, bakit hindi nangingitlog ang aking mga manok? Ano po kayang reason bakit hindi nangingitlog ang aking mga manok? Okay? So, unang-una is i-correct ko muna yung misconception, no? Sinabi ko na rin ito before sa post ko, no? Wala pong kasalanan ang tandang kung hindi po nangingitlog ang inyong mga inahin, okay? Kasi may nakita akong post na sinasabi is, kakatayin ko na tong tandang ko kasi hindi nangingitlog ang aking inahin. So, just to correct po, no? Yung mga inahin po natin, kaya po nilang umitlog kahit wala pong tandang. So, hindi po requirement, hindi po prerequisite yung tandang para umitlog yung ating inahin. Okay? So, ang purpose ng tandang there is just to fertilize, no? Fertilize the egg. Pero, pwede silang mangitlog kahit wala po yung tandang. As long as tama ang kanilang nutrisyon. Okay? And other factors na i-discuss ko later on. Okay? So, anyway, yun, okay? So, wala pong kasalanan ang tandang. So, parang the same sa tao ba? No? Na yung mga babae is na nag-ovulate every month. No? Nag-release ng egg every month. Yung mga inahin, no? Or let's say yung mga layers na lang, no? Yung mga table eggs na kinakain natin, wala po yan silang mga tandang. Pero tuloy-tuloy po ang kanilang pangingitlog, no? As high as 95% to 98%, no? Sa mga malakihang farms. Okay? So, at sa peak production. Anyway, so, another reason bakit hindi nangitlog ang ating mga manok o mga inahin is, again, sinabi ko nila, nutrition. Okay? So, most of us, no, gustong makatipid, as explained ko before, no, na to the point na pangit na yung pinapakain natin sa ating mga manok. Kulang sa protina. So, wala hindi mangingitlog. Especially kung konti lang yung binibigay yung pagkain kasi gusto nyo makasave, no? Na, in the end, hindi ka makakasave. No? So, kulang sa protina or kulang sa carbohydrates or kulang sa calcium, no? Especially kung mga maintenance feeds ang ginagamit nyo. Yung iba kasi ginagamit Integra 3000 or IC3 para sa mga breeders kasi nga mura daw. No? But it's not designed for that purpose. No? Hindi niya purpose ang paitlogin ng manok. It's for maintenance. So, hindi siya nag-make sense. Dapat ang gamitin nyo ay breeder feeds. So, breeder feeds, Integra 4000, IC4, Galimax 21, GMP4. So, yun ang mga breeder feeds natin. O yung mga mas mahaling successor, no, ganon. So, yun po. Yun ang breeder feeds. No? Proper nutrition dapat. Hindi rin pwede yung mix-mix nyo lang. No? Mekos-mekos nyo lang dyan. No? Kasi baka mali-mali nga yung amino acid profile, mali-mali yung other na mga ingredients, no? Kasi even yung fat nag-affect yan sa hormones, no, ng ating mga manok at saka madami pang functions. So, kung mali ang inyong mga ratio, malaking problema yan. No? Pwede siyang maging reason na hindi mangitlog ang inyong mga manok. No? Or yung calcium to phosphorus ratio, mali. So, ganun din yun. Next is disease. No? Kung ang ating mga manok ay may sakit, most of the time, hindi yan sila mahina ang kanilang egg production or mahina ang quality ng kanilang itlog kung mangingitlog man sila. No? But most of the time, hindi nangingitlog ang mga inahing may sakit. So, dapat i-make sure natin na walang sakit yung ating mga manok. Okay? Next is edad. Siyempre, habang tumatanda po yung ating mga manok, no, bumababa po yung kanilang egg production. Okay? So, ideally, yung mga layers, no, sa acceptable rate is nasa around 2 years ginagamit, no, kung production type. No?
kasi may hinahabol kang production. Pero if ang pakay mo is for breeding purposes, no, kahit mag 4 years old pa, 6 years old, acceptable yan. Okay? So, kami sa farm, may mga breeders kami na ginagamit na matanda na talaga, 4 years. Pero, for production type, mga common lang na production, usually, pag mga 2 years na, ina-advise na ikal yung mga manok. Or mahina na ang kanilang pangitlog. No? So, yun. So, kung edad, matanda, hindi ka na ma-expect na masyado pang mataas sa kanilang production. Next is genetics, no? Breed. Siyempre, hindi ka maka-expect na yung native mo o yung hulwano mo o yung basilan mo is mangingitlog ng madami talaga. Yung iba kasi nag-exaggerate na, tuloy-tuloy mangitlog yung manok ko. Tuloy-tuloy, but for a clutch lang, no? For 14 days lang. No? So, if in-incubate mo yung itlog, hindi ka expect na in 30 days mangitlog talaga siya ng 26, 25, 24, no? So, or in a year, no? In 1 year, makakaproduce siya ng madaming itlog. Probably, dyan lang yan sa around 100, no? At most, no? So, hindi talaga madami ang production. So, i-consider mo ang breed ng iyong manok. Kahit gaano pang layer feeds ang ipakain mo sa kanila, kung ang kanilang genetics ay yun talaga, no? They are poor layers, no? Poor layers sila, hindi yan sila mangitlog na madami. So, just like these, no? Itong aking mga andrelins kong itong mga malalaki, hindi ko to in-expect na mangitlog ng madami. But regardless, ginagamit ko sa for breeding because they have a purpose, no? So, yun, no? Dapat alam natin, no, yung ating expectations ba sa ating mga manok. Okay? Dapat alam natin ang kanilang genetics as well. Yung, kumbaga, yung a purpose pala nila, no? Are they for table egg production? Or are they good layers? Are they not good layers? Etc. I-consider natin yun. Kahit gaanong layer feeds, hindi talaga mangitlog na madami yan based sa kanilang genetics. Next is weight, no? Kung ating mga inahin ay sobrang heavy, no, sobrang taba, so mahina po ang kanilang egg production. Actually, ginawa kong video na to before, no? Gusto kong pakita, no, para mapanood ng tatay ko kasi yung tatay ko grabe magpakain, no, parang walang bukas. So madami siyang pakain kahit ilang beses kong sabihin na i-control ang feeding, no. Mahirapan siyang i-control. Now, may trabahante ako ngayon, sinabihan ko talaga na per pen, isang isang scoop lang yung ibigay per pen, no, kasi natansya ko niyan before. And actually ang laki ng improvement, no. Ang dami dumami yung itlog, no, by around let's say 33% more, no, nung naging tama na yung dami ng feeds compared sa mas madaming pakain before, no? Kasi dati nga madaming pakain, no? Ngayon kontrolado na ng aking trabahante. So mas okay yung production. Okay? Next is molt o naglulugon. So, may times sa mga hindi familiar, kung nakita nyo naglulugon yung manok na nag-change ng feathers o nawawala o nakita nyo tumutubo pa lang yung feathers balik, no? Most of the time, hindi yan sila nangingitlog, no? Or medyo mahina ang quality ng kanilang itlog during those times kasi nga, ginagamit pa nila yan to produce feathers, yung kanilang nutrients, no? So, from the food, no? Na kinakain nila. So, pag naglulugon, either hindi nangitlog talaga or mahina ang production during those times. So, i-consider po natin yan. Natural process lang yan. But, after nilang maglugon, no, doon na, tataas ulit ang kanilang egg production yan. Kasi parang sexy sila, parang bago sila ulit, no? Parang dalaga sila ulit. Ganon. Next is seasonal changes, no? Especially, kung masyadong malamig, no, may times na masyadong malamig sa atin, masyadong mainit. So, it can affect as well yung productivity ng ating mga manok, no? So, kung masyadong malamig at times, yung energy is kina-convert into heat, no? Kaya, lesser ang napupunta sa production ng eggs din, no? So, yun. Sa mga ganung times, in-expect din natin na mahina ang kanilang egg production. Next is stress. Siyempre, kung stressful sa ating area, nakakadulot din yan ng pagbaba ng egg production ng ating mga manok or pag-stop nila sa pag-itlog kasi nga nasi-stress sila, mga hormones na nire-release diyan, no, to defend the body, no. So medyo malalim na siya na discussion, basta the point is stress can affect the production of the hens. So as much as possible, pwede nyong i-minimize ang stressful situation sa inyong mga areas, no, like mga aso,
no, or masyadong maingay, no? Pwede kang maglagay ng music, no, just to improve them, to soothe them siguro, something like that, no? So limit stress, no, or wag yung biglaang gulatin sila or something like that. Okay? And as well, yung ang naka-apekto ng egg production is yung light, no. Most of the time, ina-advise na i-extend yung daytime, no, yung light, no, may specific na mga luminosity yan, no, and time, no. So pwedeng extend up to 9 PM, and then ang ilaw, and then i-off na, no, and then sa morning na naman i-on na naman at around 5 AM, no. Basta parang around 16 hours, no, 14 to 16 hours ng daytime light, no. So dapat meron sila. So may ilaw tuwing gabi. And last is broodiness. Kung ang ating mga inahin ay naglilimlim or mag-try maglimlim, no? So hindi yan sila mangingitlog, no? Sa amin dito ang ginagawa namin kapag ganun is kasi incubator kami, no, gamit namin. Kinukuha namin yung inahin na broody, no? Inaakyat namin yan, ina-isolate for around 5 days, no? 5 to 7 days. After that, pag hindi na siya broody, balik na namin siya sa ranging area. In fact, kahapon, may dalawa akong manok na binalik na, no, sa breeding area, and may tatlo akong isa lang pala. May isa akong pinaakyat, no, kasi nag-broody na siya, no? So yun. So these are some of the reasons or na bakit hindi nangingitlog ang ating mga manok. Again, wag po nating isisi sa tandang yung kung hindi nangingitlog ang ating mga inahin. Ang tandang pwede niyo sisihin ng tandang kung mahina ang fertility rate, no? Ibig sabihin nag-candling kayo, nakita nyo na wala talagang similya, no? Pero most of the time hindi lang yung kasalanan ng tandang, pwede rin yung kasalanan ng inahin, no? Kasi may sakit or other factors. So this is Jade again from Custody Chicken Breeding Farm, and good day.